Hindi kami ganun. Kami, pag may nakita kaming hindi magandang ginagawa ng isang politiko, ng isang government official, pinupunan namin. But what we want to happen is for them to change, not to destroy them. Ako particular ako, yan ang pananaw ko. Pag ako nakakita ng masamang ginagawa ng isang tao, titingnan ko, pupunahin ko. Hindi para ikaw i-destroy. Kung hindi, chance mo ito magbago. Kung ayaw mo magbago, wala tayong magagawa. Matigas na talaga ang puso mo. Ronan, maraming salamat po. Di ba ho? Ganun lang ho kasimple, kababayan. Congratulations sa 800. Hindi, sa 800 na daw ako. Sige, dagdagan nyo pa. Para makatanggap naman ako ng plaque. Hindi ko alam ba't ako hindi nakatanggap ng plaque na yun eh. Oh, anyway, ito. Oh. Ayun. Oh, so, eto na. Iba pang pag-usapan natin, ha? Anong oras na ba? Ako, konting minuto na lang. Tapos, kailangan na nating magtrabaho ng iba. Okay. Oh, ito. Ito naman yung paliwanag ng... ito, saan na yun? Iimbitahan sa pagdinig ng Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque na nadadawit ngayon sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero ngayon pa lang, iginiit na niyang wala siyang kinalaman sa Pogo Hub. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Desidido si Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Hontiveros na ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque. Yan ay matapos sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nagpulong sila noong July 2023 kung saan dumalo-umano si Roque bilang abogado ng Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. So, abogado siya ng Pogo Company, hindi lamang ng may-ari ng lupa kung saan nakatayo yung Pogo, ay siya po iimbitahin namin sa susunod na hearing, pati po si dating PAGCOR Chair Domingo. Naniniwala naman si Senate President Chis Escudero na seryoso ang mga aligasyong ibinato kay Roque at siya mismo ang dapat sumagot sa issue. Kaya sana raw ay gamitin ni Roque ang pagkakataon sa Senado na magpaliwanag. Maging ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC plano na isama sa kanilang investigasyon si Attorney Harry Roque. Sigurado raw ang ahensya na abogado si Roque ng Lucky South Pogo at service provider na Whirlwind. Alam mo, sinagot naman niya yan eh. Abogado siya nung Lucky Star. Ang abogado siya yung service provider. Inamin naman niya yan. Ewan ko kung anong pinalalabas nito. At nung abogado siya, wala na siya sa gobyerno. Abogado siya eh. Ano gusto nyo? Itigil niya na yung pagiging abogado niya? Abogado siya nung service provider. Ang ibig sabihin po ng service provider, kasi itong Pogo, it's a Chinese company na nangangailangan ng middleman o yung service provider para magrenta, kumuha ng ganito. Kasi nga, sila yung Pilipino, sila yung may lisensya. Okay? Abogado siya nito, hindi ng Pogo. Nilinaw niya yan eh. Hindi ko maintindihan bakit dinidikit sa Pogo. Ako sigurado, isa lang punot dulo nito eh. Duterte to. Pusta tayo. Ang dulo nito, si Duterte may kasalanan, no? Ang dulo nito, ginamit ni Roque yung pagiging opisyal ni Duterte. Pagiging presidente ni Duterte. Yan na sigurado ako eh. Kay Ted Filon sa Radyo 5, giniit ni Roque na abogado lang siya ng Whirlwind doon pang September 2023 at 2023, presidente na ba si... Presidente ba si Pangulong Duterte nun? Isang katerba rin pala kayong mga gunggong eh. Hindi naman presidente, so titigil na ngayon to si Roque ng katatrabaho? Hindi ako, nagtatanong lang ako. Abogado yung mama, anong gusto nyo? Tumigil na siya kakatrabaho? Dahil naging opisyal siya ng gobyerno? Palalamunin nyo ba siya? May batas po ba tayo na pag naging opisyal ka na ng gobyerno, hindi ka na abogado? Ang alam ko, pwede ka lang tanggalin bilang abogado katulad ng isang opisyal ng gobyerno ngayon. Dahil sa kadaldalan, dahil sa bastos na bunganga, dahil sa balakatak na bunganga, na-disbar. Si Roque, hindi naman na siya opisyal ng gobyerno. So, hindi na siya
pwede na siya magano na magiging abogado. Hindi ng Lucky South. Wala po talaga silang mahahanap dahil ako po'y walang kaugnayan sa kahit anong pogo. Ay, kaya lang naman po ako naunay dyan dahil nga alam ng mga korte sa Angeles, sa Porac na ako talaga ay tumatayong abogado. Ako po mismo ang humaharap sa mga paglilitis dyan ng Whirlwind. Itinanggi rin ni Roque na representative ng Lucky South ang isang Cassandra Leong na sinamahan umano niya sa meeting kasama ni PAGCOR Chair Tenko. Ang pagkakakilala ko po kay Cassandra Ong, siya po ang corporate secretary ng Whirlwind dahil siya po ang pumirma ng lahat ng pleadings na isinampa namin sa Court of Appeals at saka sa RTC Angeles at saka sa MTC Porac. No? Siya po nagbe-verify ng mga pleadings. Hindi kumbinsido si Hontiveros na Whirlwind lang ang kliyente ni Roque dahil lumabas sa pagdinig ng Senado na 6 na beses siyang nag-follow up sa PAGCOR para raw sa pag-renew ng lisensya ng Lucky South. Pero sabi ni Roque, hindi niya pinressure ang PAGCOR. Hindi rin daw siya ang nag-ayos ng lisensya ng Lucky South, kundi ang isang nagngangalang Dennis Cunanan na una nang iniuugnay sa ilang illegal na pogo sa bansa. Dinulog sa akin ng problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South na nadispalpohan sila dahil ibinigay kay Dennis Cunanan daw yung pambayad sa PAGCOR na hindi naman nakarating sa PAGCOR. Kaya di umano, nagulat na lang ang Lucky South na meron demand letter ang PAGCOR. So doon ko po tinulungan si Cassie Ong dahil... Pinaliwanag din ni Roque ang kanyang bank account sa nadiskubre ng PAOK sa nirate na Pogo Hub. Yan po ay ang aming life savings sa mag-asawa for the past 34 years. Meron po tayong bank secrecy. I never waived my right to bank secrecy. At kung gusto po nilang imbestigahan yan, feel free po. Nabanggit din sa pagdinig ng Senado kahapon. Grabe, no? Ito talagang ako naniniwala ako panggigipit na to. Iniisa-isa talaga ang lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Maniwala kayo sa akin, iniisa-isa na po. Hindi ho tama na ho itong ginagawa nila. Mali na talaga eh. Talagang gumagamit sila ng mga tirador, mga attack dog para ho isa-isahin po ang mga kaalyado ni Pangulo. Alam natin eh, hindi nila kasi kakayanin yan si alam mo si Roque. Kapitapitagan yan, respetado yan. Hindi lang ho sa bansang Pilipinas. International lawyer yan. Alam mo, international law, alam niya yung mga yan. Yan ho ay madalas na kinukuha sa ibang bansa pag nagpapaliwanag ng mga international law. Talaga hong yan. Sobrang galing ho niya. Ako, ilang beses ko na nakausap, napakagaling hong mama nito. Talagang malalim mo utak nito. Oo, meron siyang mga alam mo na, mga mabababaw na insulto ng mga iba, pero grabe ho ang talinin nitong mama na ito. At hindi ho manalo-nalo ang mga kalaban diyan pagdating sa argumento. Kaya ginigipit na lang ho nila. Anong ginagawa nila? Pinuputikan na lang nila. In other words, pinarurumi na lang nila yung kanyang imahe para po talagang masira ho siya sa masang Pilipino. Alam na natin ang direksyon yan. Siguro naisip nila na baka tumakbong senador yan. Kaya baka ganun. Di ba? Malupit ho yan. Anyway, babalikan natin yan mamaya. Bibitinin ko lang muna kayo ha. May kailangan lang akong panoorin. Maabangan nyo kasi binlog ko po yan. Meron po kasing ngayon maabangan nyo po yung vlog ko na yan. Pero babalik ako after mga 15 minutes, babalik po ako. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. See you again later after 15 minutes. The next performance will start momentarily.